Sinahanap niya yung mismong parang residing na pari doon. Mas ayaw siya kausapin kasi nainis sa ginawa niya. Hindi daw pwede makausap si Father. Baka hindi pa ito yung panahon. Sabi ko, ayaw ko talaga makasuhan. Kasi wala naman akong ginawa. Don't like to see her unless she will show that she is really repenting of her sins. So actually she wanted to see me the other day, but I refused in order that she will realize of the gravity of the sacrilege that she did before the Lord our God. Yun, gusto niyang makipag-usap kay Bishop o sa Parish Priest, no? Pero di pa siya hinarap. Nakita ko kanina na nag-miss call pala si Christine sa akin at kaya tinawagan ko siya. Talagang sinabi niya na gusto niya umano makipagkita sa Parish Priest o kay Bishop. Pinabot ko sa kanya itong kondisyon ni Bishop na naunang sinabi ng obispo. Sinahanap niya yung mismong parang residing na pari doon. Mas ayaw siya kausapin kasi nainis sa ginawa niya. Hindi daw pwede makausap si Father. Baka hindi pa ito yung panahon. Sabi ko, ayaw ko talaga makasuhan. Kasi wala naman akong ginawa. Don't like to see her unless she will show that she is really repenting of her sins. So actually she wanted to see me the other day, but I refused in order that she will realize of the gravity of the sacrilege that she did before the Lord our God. At sinabi ko siya na hintayin mo muna ang tamang pagkakataon, no, na makausap natin ang Parish Priest at ipakita mo na may pagbabago talaga, no? Dahil sinabi ko sa kanya na bakit nangyari ito? Ito po ay pwedeng actual grace na para maisipan mong mabuti na meron talagang mga nabuksan sa buhay mo na di kaaya-aya na mga pangyayari at dapat linisin yan. Dapat isarado kung ano man ang mga nabuksan. Ano ba yung content niya? Kung mapansin ninyo ang video, kami nga ni Sarah, sabi ni Sarah, klarong-klaro talaga. Pero sabi ko, di naman sapat na dahil makita ng parang ginuraan na talaga. No? Nakita kong yung video sa cellphone niya dahil na nakausap ko kasi ang mga parokyano sa San Juan Bautista sa Iminis. May narinig umano sa video na giluwaan. No, yon. Sa Tagalog pa, dinuraan. Kaya doon, nakaabot yan sa mayor. Ang mayor nagsabi, ano ba ang reaksyon ng simbahan kaugnay diyan? Pero nang pinakita niya sa akin ang video nung nagpunta ako, yung pagrinig nilang giluan, dinuraan, ang nasa video pala niya ay gikuhaan. So gikuhaan. Nakita ko sa video, gikuhaan. Sa pagdinig ng iba, giluan, dinuraan. Pero hindi lang yan ang ginawa niya. May para lang sa content. Lumuhod siya doon. Lumuhod siya. Then, meron siyang iba pang mga aksyon na ginawa. Hindi siya Katoliko. Pero nag-aral siya sa San Juan Bautista High School sa Jimenez. Catholic school yan. Nag-aral siya noon. Hindi siya Catholic, Seventh-day Adventist siya. So, din natin masisi ang mga tao na grabe ang reaksyon
dahil kilalang kilala siya sa kanyang content. Inamin naman yung content niya, no? Itong content niya. Dami ko ng videos na mga bad. Kaya nila ako binabas lang sa... Oh, so ito, makita niyo sa Facebook niya page, no? Tumaiyak sa plato, ganun. Ang dami ko ng videos na mga bad. Oh, yun, ano daw? Ito makita natin. Tumaiyak sa plato, ganun. Ang dami ko ng videos na mga bad. At alam natin na itong mga ore na video na ito, ipinagbabawal talaga ito ni Mita. Yung nag-video siyang umihi siya. Ano ba makuha natin sa videong ito? Pero, may mga video siyang nag-milyon. 10 million, yun. No? 15 million ba yun? May mga nag-milyon siya na video. Kaya nag-usap kami, wala ka namang ibang naisip pa na content para makakuha ng mga viewers, no? Wag na lang yung tingnan ang iba pa. So sabi ko, dapat as part of your reparation of the damage, dahil batay sa mga content mo, iba ang nakita ko nga yung kabats ko sa training sa sandali ha, saan ba yun? Nag-post din ang video niya, no? At iba ang comment, no? Iba talaga comment niya. So, sandali. Okay. May reaksyon kaugnay sa videong ito. Pakinggan mo muna natin at yung humili ni Archbishop Martin Humuan. Wala kang dumura sa holy water or nag-wish lang? Kahit mga grabe yung pwede. Sa layunin niya talaga na makakuha ng viral video, ngayon, talagang nag-viral si Christine, no? Iba't ibang mga media network na malaki na ang nag-interview sa kanya at nagbalita sa kanya. Pero pinandigan kahit nasa nag-video, yung nag-video, Katoliko yon na pinsan niya, no? Gusto kong i-interview pero sabi ni Christine, wag na lang interviewin dahil nag-aaral pa yon. No, siya lang ang nagbigay. Pero yung interview ko sa kanya, last na yon na interview. Hindi ko sabi ninyo. Ano nangyayari? Ito, di ba pang balita na atiragan simula makailamin nag-viral na isang vlogger na nagmistulan o allegedly dumura sa isang holy water font. So ate panoorin. Kasi Ang issue dito, hindi lang itong alleged na pagdura niya. Meron pang mga videos siya na ginawa sa loob ng simbahan para sa kanyang content. Pero umani kasi ng iba't ibang reaksyon. Bakit umani ng iba't ibang reaksyon? Kilala kasi siya at inamin naman niya sa kanyang video, inamin naman niya. Dami ko ng videos na mga bad. Kaya nila ako binabas lang sa... Yun. Sa kanyang Facebook, ito talaga ang mga lumalabas. Daming mga... Tumaiyak sa plato, ganun. Ang dami ko ng videos na mga bad. Yun. Iba't iba ng video niya. Kaya, noong lumabas itong video, mas lalong uminit. No? Lalong uminit. At nakita nila kahit hindi siguradong dinuraan ba, binasa talaga ng karamihan na dinuraan niya. Kahit paano pa, kahit yung nag-video, pinsan niya na isang Katoliko, sinabing hindi talaga dinuraan umano. Pero daming mga nagsabi, huwag ka na lang magsinungaling. Okay, tuloy muna natin itong reaction. John the Baptist Parish. Yun. So, nag-viral ito. I-upload ito sa kanyang mismong Facebook page at dahil din dito, panandalian sinara rin nung mismong Misamis Occidental Church na yon yung premises. So, Sa kasalukuyan, sarado pa. Walang sino man kahit pare ang pinahintulutang makapasok.
maliban lang kung may pahintulot ang Arsobispo, Archbishop Martin Humuad. Kaya may comment dito, sabi niya sa comment niya, hindi naman tindahan, bakit pinasara? Paano na ang mga deboto? Paki-explain po, ano ba ang nakain ni Madam? Yon ang sabi niya. Hindi naman umano. Alam mo, kapatid, i-explain yan mamaya sa homily ni Archbishop Martin Humuad, bakit sinarado. Sa history ng Archdiocese of Osamis, sa akin lang ang nalalaman ko, 2 parokya ang sinarado noon. Noon at ngayon, pero may nag-comment sa akin, meron palang isa pang parokya na isinarado during the time of the late Emeritus Archbishop Archbishop Jesus Losado, no? Ang Sinakaban, St. Joseph, nasarado daw umano yon dahil ninakawan sa panahon na ang Paris Priest ay kulumban na pare. At yung sa Tanggob City, nasarado din yan dahil sa treasure hunting noon na may namatay, no? Ang Paris Priest mismo ang nagsagawa ng treasure hunting. So, pangatlo na umano ito na isinarado. Bakit? Mamaya paliwanag yan ni Archbishop Martin. Sabi ng Archdiocese of Osamis na in-order nila ang temporary closure of the Parish Church of St. John the Baptist dahil baka daw na-desecrate yung kanilang holy water. So sinabi din mismo ng baka na-desecrate, di pa sigurado, pero batay sa dekreto, hindi lang sa holy water, kundi sa simbahan sa parokya mismo dahil sa nag-viral na video na ito. At alam naman, kaya nga umani ng iba't ibang mga reaksyon dahil kilalang kilala siya sa mga weirdong video content niya. Imagine yung content niya, di ba? Ibang-iba talaga para makakuha ng mga viewers. Kung maalala ninyo, si Boy Tapang noon, kumain yun ng iba't iba para makakuha ng milyon-milyon. Pero nawala ang kaniyang channel. Kaya, daming mga nagtaka, kahit nga doon sa istasyon DXDD, sabi nila, yung mga babae doon sa office, di ba? Napaka-stricto itong si Mita. But sa video niya, ay pinahintulutan ni Mita. Di siguro na-review. Tuloy natin. 8-year-old female vlogger na ito na hindi naman ito talaga nangyari. Kasi hype naman kasing quality ng camera yan, di ba? Ito, wheel phone, tool phone quality. Baka lapitan ka ng mga phones. So di malinaw talaga, no? Cellphone ang ginamit dito. Sponsorships. Na ito dapat ang ginamit mo para hindi ka nag-viral. So, lapitan siya ng iba't ibang mga news outlets sa kanyang opinion at kung ano ang masasabi tungkol sa nangyaring issue. So, ito yung sa News 5. Anong nakita ha? Ikwento mo anong nangyari doon sa video na nag-viral. Before pala natin ito, hindi ito yung pinaka-issue na pag-uusapan natin kasi inaral ko rin at tinignan ko rin yung content niya. Meron ako doon lalaban. Kaya before yon, daanan muna natin yung kung ano yung nagpa-viral sa kanya in the first place. Ang una kasi noon, pumunta kami sa simbahan. Tapos nung nag-video namin doon, yun yung pinaka-last video namin ginawa, yung sa holy water. Yung meaning ko sa post holy water is yung meaning noon is yung pinulot ko na sobre, yun yung meaning yun, yung sa post quiz. So may pinulot siya na sobre. Kaya marinig doon sa video na naigikuha. Tiningnan ko talaga yung video niya nasa cellphone. Naigikuha. Ang mga nanonood yan, karamihan, ang narinig nila sa Cebuano, naigiluwa. So, naigikuha, ang narinig ng karamihan na ay giluwa. Ano yung may dinura. Iba yung na ay gikuha, may kinuha, at may dinura. So, kaya umani ng iba't ibang reaksyon yun. Huwag ka na magsinungaling. Dinuraan mo talaga. Yun yung meaning. Hindi ko niluwaan. Pero bago dyan, meron pa siyang mga iba pang
mga video na ginawa sa loob mismo ng parokya. yung holy water. Kasi makita naman yun sa video ko kung niluwaan ko ba o hindi. Hindi ko talaga niluwaan. Madaming tao doon. O hindi talaga niya niluwaan, dinuraan, no? Di umano niya dinuraan. Tsaka may CCTV ang simbahan. Bakit ko niluwaan yun? Kahit mga ano yung content ko, kahit mga grabe yung content ko, hindi ko gagawin yun. Tandaan niyo sinabi ay grabe yung content ko kasi Oh, ayun, grabe ang content niya. Kaya di talaga tayo magtaka kung grabe din ang reaksyon ng mga tao. Bakit? Meron siyang content doon sa sementeryo na naka-bikini. Oh, meron. Nag-viral din yan. Iba't ibang mga content, umihi. Oh. At di ko na lang banggitin yung iba. Baka madelikado tayo ni Mita at YouTube. Tingnan natin mamaya yan. Self-aware siya eh. Tumingin po ako sa holy water. At saka may mga tao po doon. At saka kung niluwaan ko yung mapapagalitan kami. Ang sinabing Siyempre. diluwaan, dinuraan, diba? Oo, niluwaan, dinuraan. Sa video talaga, tiningnan ko dahil na-interview ko siya. Kasama ni Bro Tata Rosal sa Station DXDD, Catholic Run Registration. Kahapon, no? Nang natingnan ko ang video niya, sinabi talaga, naigikuha. Narinig ng karamihan, lalo na sa mga matatanda, nang nakausap ko sila sa labas bago nagsimula yung solemn rite of repentance, sabi talaga na, marinig talaga na ay giluwa. Kaya sabi ko, ang narinig ko sa video niya, ng pinanood ko, na ay gikuha. Pero, karamihan sa mga matatanda na ay giluwa. May dinura. Okay, tuloy natin. Oo. Hindi ko talaga niluwaan yun. Sino nag-video sa'yo nun? Ang nag-video daw sa kanya yung friend niya, tapos in-upload niya daw sa kanyang page. Ibig sabihin, Ang nag-video sa kanya ay pinsan niya na estudyante. No? Kaya sabi niya, wag nyo na lang siyang i-interview dahil nag-aaral pa yon. nasa kanya to nakita niya. At siguro, sa sobrang lala nung quality ng video, parang nanonood ng Japanese na mga movie. Sino nag-upload? Ako yun sa page namin. Ako yung upload. Okay. Tapos, anong reaction mo ngayon na nag-viral ka na? Iba kayo yung wish niya mag-viral, pero hindi sa paraan na gusto niya. Kasi nga, Oo, yan. Tama. No? Nag-viral siya, hindi sa paraan na gusto niya. Iba. Pero, maaari itong actual grace din na kailangan din ang pagsisisi. Mahaba yung pag-uusap namin. Inamin niya sa akin na may kalibin siya na pulis noon. No? Daming mga... Kaya, sabi ko, nagsisimba ka ba sa St. John the Baptist? O, nangumunyon ka ba? Nangumunyon. Saan ka ba nabinyagan? Sabi niya, sa Seventh-day Adventist. Kaya sabi ko, huwag ka munang mag-komunyon, no? Nangangailangan talaga siya ng guide. Bakit? Wala siyang mga magulang. No? Wala siyang mga magulang. At doon lang siya nakatira sa kanyang auntie. So, mahaba talaga na process ang mga ganito. Pero, sabi ko, siguro, as part sa reparation niyo, yung mga video na napaka-weirdong video at kinikilala naman yan, hindi ka ayang video, dapat i-delete mo na yan. Magpakita ka na nagbago ka talaga. Sabi niya, gagawin umano niya yan. ang nagdura ka, di umano. Ang isa sa mga pinakabala sa salita sa mga balita, ang di umano. Yan. Di umano ang Tagalog, allegedly kasi yan, no, sa English. Dahil sa training namin sa media at journalist, yung mga allegedly, safe kanyan. Okay, tuloy natin. Walang konklusyon. Din niya at pumunta siya doon sa church ulit. Tapos hinahanap niya yung mismong parang residing na pari doon. Tapos ayaw siya kausapin kasi nainis sa ginawa niya. Hindi daw pwede makausap si Father. Baka hindi pa ito yung panahon. Sabi ko, ayaw ko talagang makasuhan. Kasi wala naman akong ginawa. Pero yun nga, ang hirap hatulan ng video kasi ang pangit ng video. Wala ko So, wala naman talaga tayong makita na nagdura siya. Pero, may marinig sa ibang video
na ang nakausap kong mga parokyano, yung mga kaibigan, yung mga matatanda, bago nagsimula yung isinagawa na solemn rite of repentance kahapon, sabi nila, narinig talaga, nakaabot yan sa office. Dahil under yan sa ang simbahan, no? Under yan din sa historical treasure kasi, no? Lumang simbahan sa munisipyo nila. Kaya sabi nila, narinig talaga na ay giluwa. Na ay giluwa sa Cebuano, may dinura. Pero nang pinanood ko at tiningnan ko talaga yung video niya, ang nakita ko, na ay gikuha. Sa pagrinig ng iba, sa pandinig ng iba, na ay giluwa. Na ay gikuha, may kinuha. Sa paglinig ng mga karamihan na ay giluwa, may dinura. Kaya uminit. At nang uminit, dinilit niya ang video niya sa page nila. Pero may mga naka-upload na at nag-viral na. Kaya nag-viral, hindi ayon sa kagustuhan niya. At nagresulta ng pagka-stress niya ngayon. Hindi na umano siya nakakain, hindi na umano siya nakatulog. Kita. At hindi lang yan, may mga natatanggap umano siyang pagbabanta sa kanyang buhay. Makita ka lang dito sa Jimenez, grabe ang pagbabanta, kaya kahapon, pinablatter nila yon. Pwede nga naman natin sabihin na kaya siya nagganon para mag-wish. Doon naman ako nakitang dura eh. Pero pwede nga siya magmukhang para nagdura siya. So, ayun. Kahit di malinaw, no? Iba't ibang pagbasa. At maraming nagbasa sa kanyang aksyon kahit di malinaw ang video na dinuraan niya. hindi yun kasalanan ng mga manonood. Kasalanan mo din yun na hindi mo double check yung ina-upload mo online. So alam mo yun, so content creator ka, di ba? So kailangan double check mo yun. Hindi yun kasalanan ng mga tao makakita. Ikaw dapat ang naninigurado na lahat ng pwede angle na pwede tingnan tong video mo na ito ay hindi mami-misunderstand ng kahit sino. Sandali lang. Napansin nyo? Eto di ko natanong, no? Kay Christine. Meron pala siyang inilagay, na parang cellphone yan, nakita nyo, parang cellphone yan. May backup siya. Malapitan yan. So iba yung nag-video, iba yung ding cellphone. Nakita nyo ba? Yung cellphone na inilagay niya. So, dahil malapitan yon na cellphone ba yan? Di kasi malinaw. Basta, balik muna natin, may inilagay siya, Ikaw dapat ang naninigurado na lahat ng pwede angle na pwede tingnan tong video mo na ito. Yun. Ano mo yun? Cellphone o pitaka? Di malinaw. Ay hindi mami-misunderstand ng kahit sino. At hindi na nakabuti na sobrang lala nung quality ng video na yun. Kulang pa. So, di talaga pang-upload ang quality ng video, no? Dahil against lights kasi. Yun di malinaw. Pero sa makita, lalo na may narinig sila na ang karamihan sa narinig, ang kanilang pandinig talaga may giluwa. Kaya pinakita niya kahapon sa akin, ito po ang video. At narinig ko, may gikuha. So, may gikuha talaga ang narinig ko sa video niya. Pero sa karamihan, di pa malinaw ang video against lights ito, may giluwa, may dinura. Sa pixel. Pumunta ako kay Father, tapos doon hindi ako kinausap ni Father kasi galit na galit sa akin. Pumunta ka na Ganun kahapon sa ba? simbahan. Yan. Hindi naman nakakagulat. Yung mga taon ko sa amin, galit na galit sa akin. Hindi na nga ako makalabas ng bahay. Naka-stress ka niyan. Ikwento mo, kailan ka pumunta doon sa simbahan at saka ano talagang gagawin nyo doon, ginawa nyo doon sa simbahan? In the first time, nagsimba talaga ako, nagsimba ako. Tapos, pagkatapos magsimba, yun, nag-video ako kasi pumunta ako sa simbahan. Tapos yung holy water, yun yung pinakalas na binidyo ko. Tapos hindi ko alam yung mga tao, ano-ano sinasabi nila. Depres na ako, wala na akong maiyak. Ang laki na ng eyebags ko. Hindi ako makatulog. Ito yung kanyang mensahe sa mga taong nakanood ng video. Wala talaga akong ginawang masama. Nag-video lang kami. At yung meaning ko sa post is yung sabay na kinuha ko. Hindi ko talaga nilawaan yun. Hindi ko gagawin yan kahit na napakasama ng content ko. Hindi
Kahit na napakasama, inaamin naman niya, napakasama yung content ko, hindi ko gawin na duraan ko ang holy water. Sige, ito na, tapos na tayo doon. Alam mo lagi sasabi napakasama ng content ko. At ito na tayo. So ito talaga yung ginamit ko na napain yung mismong issue na yun. Kasi hindi ako makapagbigay ng opinion doon. Kasi ang lalaan ng video niya. Kasi wala akong nakikita kung dumura man siya o hindi. Kasalanan na lang to at pag-double check mo bilang isang content creator sa ina-upload mo online. Ngayon, pumunta ako sa kanyang channel at nagsabi rin siya ng sarili niya apology video na hindi naman talaga siya dumura, na misunderstood ng tao. Wala din ko nalawa again guys. As in, na yung mga tao nakasunod na nung maluwa ako dito. Wala may tao nakasunod sa ako Ngayon, pumunta ako sa kanyang page. Itong si Thine. Thine. Papunta na siya sa softcore content. At yung mga pinapost na rito, men, di ko alam bakit siya nagpo-post na umiihi siya. Ngayon, pwede rin naman fake yung ihi niya. Kilalang kilala talaga siya sa mga post na ganyan. Umiihi. Di ko yung mabanggit yung iba. Kaya nga, sabi niya, na nagkausap kami, medyo tumawa siya, napanood mo ba yung video ko, sir? Baka sasabihin mong baliw ako, hindi ako baliw, ha? O, yan ang sabi niya sa hindi recorded na pag-uusap namin. Pwede ko yung overanalyze to. Pero ang dami niyang video na umiihi siya. May CR naman siya, nakita ko doon sa video. Okay? So, sa editor ko na nag-edit yan, pasensya na sana nakakain ka na bago mo ito gawin. Hindi ko na ito ipa-play para sa ikabubuti na inyong mga araw, pero narinig ko yung ihi niya na pumapatak. Hindi ko alam kung galing ba to sa OnlyFans style ng content na baka may humihingi ng kanyang inihian. Men, baka sobrang lamig, gusto mo mainita na ihi mo men. Pero gusto ko na sabihin sa'yo na kung ma-forgive ka man, na isang very Christian trait, di ba? Na i-forgive ang kasalanan ng iba, na nakasama o nakasakit sa ating damdamin, mapa hindi man totoo o dahil sobrang labo lang ng video, ito ay hindi mafo-forgive sa'yo ng FB. So ako, Bawal talaga yan. Bawal talaga yan. Kaya, Christine, mag-isip-isip ka na. No? Baka ma-check talaga yan ni Meta. Deleted talaga yung FB page mo. kaya sabi ko na sa'yo, huwag mo nang gawin yan. Hindi porket napalagpas ito na ilang beses. Kasi 10 million views sa isa niyang video na umiihi siya. Hindi ko alam na nangyayari sa mundo ko. Bawal yan sa FB. At pag ikaw, na-double check ulit ng FB na itong ginagawa mo na pag-iihi, post content displaying, di mo man pinapakita yung ninuno mo doon, ano makukuha ko sa content na to? Ano nangyayari? Babe, ito na ba ang simula ng Imagine, ginawa niyang wishing well ang lagayan ng holy water. mga ihi vloggers? Alala ko meron pa isa umihi siya at tumahay tas binidyoan din niya. Men, hindi lahat kailangan natin videoan. Parang Oo, meron pa siyang, sabi, di ko nakita, sabi ni Bro Tata, kinuha talaga niya. No? Kinuha talaga niya at nag-viral umano yon. Kapatid, kindly follow the Facebook page and YouTube channel Mr. 721 Catholic po. Marami tayong matutunan na mga magandang bagay. God bless. Magandang araw mga kapatid. Ako po si Earl Mula. Sakristan po ako ni Father Darwin. Ini-invite ko po kayo na mag-follow and subscribe sa YouTube channel ni Mr. 721 Catholic. God bless po.